taon matapos dinggin ang kasong murder laban kay Alexander Calangi. Pinawalang sala siya ng hukuman noong January 5, 1999. Ayon sa desisyon ng presiding judge na si Conrado Henilo Jr. ng Regional Trial Court Region 4 Branch 1, hindi naging sapat o matibay ang ebidensya ng prosekusyon para matiin sa Calangi. Paribagong dagok naman ang dumating sa pamilya Tatlong Hari noong January 29, 2003 matapos lumabas ang hatol na guilty laban kay Calangi. Hindi ito dahil sa isinampan nilang kaso, kundi dahil naman sa ibang kaugnay na kaso. Ang paglabag ng Omnibus Election Code na may kinalaman sa ballot snatching, ang parusa, 1 taong pagkakabilanggulang. Ang balota ay siyang kaluluwa ng demokrasya. Samantalang sasabihin mo, pagkatapos mong lapastanganin, 1 taon lang ang aparasuhan. Yun para sa akin sarili lang, may opinion, ay masyado yatang hindi unfair ho yun. Dismayado ang Alliance of Concerned Teachers sa kinantungan ng kaso ni Tatlong Hari. Lalo pang nagpapasaklap dyan yung pagiging mailap ng hustisya para sa kanya. Kung totoong tinuturing na bayani ang mga teachers, ang pinakamainam na bayani ay yung buhay na bayani, diba? Patuloy na maglilingkod. Samantalang isa namang suspect na si Leonardo Bantugon Jr. hindi kailanman naiharap sa husgado. Nagpunta umano siya sa Italy kaya nabigo ang mga otoridad na siya'y madakip. Ang sabi ho nila sa akin, ay nagpunta raw ng Roma. Hindi ko lang kung saan parte ng Roma. Basta somewhere in Italy. Yun ang pagkakaalam ko. Dahil nga ho maliwanag naman na iniisyuhan ng warrant of arrest, ay hindi ho may serve. Kaya sigurado ho nawala dito sa ating jurisdiction siya. Pero, palagay ko kinakaalam mga nagot sila sa batas ng tao. Sinubukan ng pamilya Tatlong Hari na matukoy ang kinaroonan ng suspect sa Italy sa tulong ng NBI Interpol. Ito kasing kapag through Interpol, talagang nakikiusap tayo sa kanila na kung pwede matulungan tayo. Pero hindi sila sumagot. So pwede nating gawin dito, pwede nating ulitin at reiterate natin yung request natin, and then kung paano po pwede natin gawin para eventually mababalik dito at para masagot niya yung kaso dito sa Pilipinas. Subalit dahil sa kawalan ng extradition treaty ng Pilipinas sa bansang Italy, bigo ang NBI na tuluyang mapa sa kamay ng korte ang suspect. So isa itong problema para makatulong at para medyo mapuwersa natin sila na mapabalik dito yung tao. Sa kawalan nga ng treaty between the Philippines and Italy, ito ang isa sa mga problema na nagpapatagal o isang bagay na balakid sa pagbalik ng tao dito. Sinubukan naming tuntunin ang kinaroonan ng pamilya Bantugon sa Mabini, Batangas, subalit bigo kami na sila ay makuna ng pahayag. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, nakababahala ang kawalan ng sapat na proteksyon ng gobyerno para sa mga guro tuwing idinaraos ang halalan. Well, una sa lahat, dapat ni isang guro dapat walang mamamatay sa panahon ng eleksyon. Hindi normal at hindi dapat tayo kailanman masanay sa ganyang tipo ng karahasan. No? So yun yung unang-unang tungkulin ng gobyerno. Kailangan magarantiya niya na magiging ligtas, no, ang buhay ng mga teacher, bawat teacher na magsaserve sa eleksyon. Tiniyak din ng COMELEC na ang kapakanan ng bawat gurong nagsisilbi sa halalan ay lagi nilang isinasaalang-alang. Ang pinag-uusapan natin dito isang buong bansa, no? At mahigit 700,000 ang mga guro natin ng mga nakalipas na halalan. So medyo kailangan natin itimpla din yung ating resources vis-a-vis yung pangangailangan. So, although hindi natin nabibigyan ng 100% na talagang blanket security yung ating mga guro, sa tingin naman natin, by and large, napoproteksyonan natin sila.
Sa patuloy na pagsisiyasat ng case unclosed, Sabi sa akin, na tatandaan ko na yung kasong yan, hindi pa nga magkaroon ng katarungan. Sabi na nga kanya, inyo na,